Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. Ang ating one time, the new Filipino time, alas 4:01 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita News Headlines. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang ating Brigada Balita Nationwide, hatid rin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 5, 2014, sa ating mga Brigada News Headlines. Negosyanteng si Antonio Cho ibinunyag ang natatanggap na banta sa seguridad at ng kanyang pamilya matapos umanong humarap sa investigasyon ng Senado. Antonio Chu, pinag-aaralan na ang posibleng kaso laban kay Senator Alan Peter Cayetano na umapila rin sa mga senador na lubayan ang kanyang pamilya. Samantala, pamahalaang panalawigan ng Leyte porsigido umanong ipatupad ang relocation sa mga Yolanda victims sa kabila ng pagtutol ng ilang sektor. Samantala naman video na nagpapakita ng umano'y ransom money na natanggap ng Abu Sayyaf, iniimbestigahan na ng AFP. Dalawang suspect na nahulihan ng 4 million peso na halaga ng shabu sa Quezon City kakasuhan na. Yan ang ating mga headlines. Sa ngalan ni Brigada Sandy Madarcos, ako si Brigada June Mendoza. Sa ngalan naman ni Brigada Luna Agimat, ako si Brigada Cheryl Ann Aldave. Brigada Balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nanganganib na umano sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya ang negosyanteng si Antonio Cho matapos mabunyag ang kanyang yaman sa pagharap nito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga ari-arian nito sa bayan ng Rosario, Batangas. Sa pagharap nito sa media, naging emosyonal ang negosyante matapos ibunyag ang mga natatanggap nitong mga pagbabanta sakaling tumanggi na itong makipagtulungan sa nasabing investigasyon. Si Cho ang itinuturong dami umano ni Vice President Jojo Marbinay sa nabanggit na real estate property. Muli na
ng mga igilit ng negosyante na pag-aari nito ang naturang lupain at ito ay kanyang pinaghirapan para maipon. Hindi na nakontento si Senator Cayetano na maliitin ang pagkatao ko. Nilagay pa niya sa panganib ang buhay ko at pamilya ko sa kanyang pagpilit sa akin na isiwalat ang pera sa bangko. Ang sabi niya, hindi naman daw mapanganib ang gawin kong ito dahil pwede naman daw ako makipagtawaran sa mga kidnappers. Kung sakaling kidnapin ako o sino mang miyembro ng aking pamilya. Senator Cayetano, tama po ba at makatao na gawin ninyong biro ang kidnapping? Tama po ba na sa kagustuhan ipahiya ako, ginawa ninyong katatawanan ang issue ng kidnapping? Lalo na sa aming miyembro ng Filipino-Chinese community na araw-araw humaharap sa panganib nito. Ang tinig ng emosyonal na negosyanteng si Antonio Cho. Samantala naman kaugnay na balita, umapila na ang negosyanteng si Antonio Chu sa mga senador na lubayan na ang kanyang pamilya na ani nakakaladkad na dahil sa pamumulitika. Sa isang pahayag, hayagang inakusahan ni Chu si Senator Alan Peter Cayetano na umano'y naglagay sa kanya at kanyang pamilya sa panganib matapos pilit ungkatin na mababatas ang kanyang yaman sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Dagdag pa ng negosyante, simula umano nang humarap ito sa nasabing investigasyon, nanganganib na umano siya sa kanyang kaligtasan. Hindi naman siguro tama na sa isang senador pa manggaling kung paano mag-kidnap ng isang tao na may publicly listed companies. Marahil sa inyo, politika lang ito. Pero para sa akin at para sa mga Filipino-Chinese na gaya ko, kidnapping is a serious issue and real threat. Kung wala kayo respeto sa akin bilang isang tao na humarap sa inyo sa Senado, sana naman respetuhin nyo ang buhay ko at buhay ng aking pamilya. Muli, yan naman ang tinig ni Chu. Samantala, pinayuhan ngayon ni Senador Antonio Trillanes IV ang negosyanteng si Antonio Cho na magsumbong sa mga otoridad tungkol sa sinasabing natatanggap nitong mga banta matapos sumarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na kung mayroon mang gagawa na masama laban sa negosyante at ang pamilya nito, maaring manggaling umano ito sa panig naman ni Vice President Jejomar Binay. Si Cho ang itinuturong dami umano ng mga ari-arian ng pangalawang Pangulo sa bayan ng Rosario, Batangas. Kasabay nito, hindi naman umano patitinag ang komite sa ginagawang investigasyon laban sa pangalawang Pangulo. Definitely not. Hindi ko siya kailangan na saktan. In fact, ngayon kung nararamdaman niya talaga may threat siya, pumunta siya sa pulis. Humingi siya ng proteksyon. Yun na nga, no? Kung merong seryosong mananakit sa kanya, ay manggagaling din sa kampo nila Vice President Binay. Kaya ako, as an advice, humingi siya ng tulong sa pulis. Ang tinig ni Senador Antonio Trillanes. Samantala naman, pinag-aaralan na umano ng negosyanteng si Antonio Chu ang posibleng pagsasampa ng kaso laban kay Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y mga mapanirang puri na mga pahayag nito laban sa kanya. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Chu na kanyang ipinauubay na sa kanyang mga abogado ang mga posibleng legal na hakbang laban sa mambabatas. Sinabi pa nito na kailangan din niyang protektahan ang kanyang sarili at interes ng kanyang kumpanya at daan-daang empleyado na umaasa sa kanyang negosyo. Partner farmers will benefit from this agri-tourism project. I quietly suffered the insults thrown at me by the honorable senators. Lahat na ito tinanggap ko po ng buong pagpapakumbaba. Yan muli ang tinig ng negosyanteng si Antonio Chu. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang mga balita, umapila ngayon si Leyte Governor Leopoldo Domenico Petilla sa mga kababayan na huwag nang gamitin sa politika ang ginagawa nilang pagkilos para matulungan ang mga kababayang nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sa panayam ng Brigada News FM, inahayag ng gobernador na ang anyay mga grupo na nag-uudyok sa mga Yolanda survivors para isulong ang kanilang sariling interes. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa harap na rin ng panawagan ng tinaguriang People Surge sa Pangulong Benigno Aquino III na magbitiw dahil umano sa palpak na rehabilitasyon at recovery effort sa mga typhoon-affected areas, partikular na sa Tacloban at Eastern Samar.
Yung Tutsi may tinatayo na permanent houses sa Palo. Matatapos sila daw sa matatapos sila yung November 7 or 8. Tinarget talaga nila yung anniversary. Tapos ngayon, yung mga kinoconstruct na bahay ngayon, ang mga beneficiary nandyan sa bank house na yun sa Kandahog. In fact, meron ng bawat house naka-assign na yan sa kanila. Sila pa nga ang gumagawa, tumutulong din silang beneficiary sa pagtayo ng bahay. Ang tinig ni Leyte Governor Domenico Pitilla sa panayam ng Brigada News FM. Samantala naman muling tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Leyte na para rin sa kapakanan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda ang gagawing relocation ng mga ito sa mga itinayong permanent housing. Sa panayam ng Brigada News FM kay Leyte Governor Leopoldo Domenico Pitilla, nanindigan ito na kailangan ang gagawing relocation para na rin sa kanilang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagbangon. Ayon sa opisyal, gagawin umano ang paglilipat sa November 8 kasabay sa paggunita ng pagtama ng Super Typhoon noong nakaraang taon. Una nang umalma ang maapektuhang residente dahil hindi mistulang itinatago umano sila sa nakatakdang pagbisita sa Pilipinas sa susunod na taon ni Pope Francis. Pero ayon sa gobernador, walang kaugnayan ang papal visit sa gagawing relocation dahil bahagi umano ito ng programa ng pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo. Meron lang kasing ako sana po, ang people are recovering. Tapos merong mga, anong mga vested interest na they're trying to agitate. Sana po, huwag na lang nilang gawin kasi it's very difficult for people to recover kung agitated. Yan muli ang pahayag ni Leyte Governor Leopoldo Domenico Pitilla. Brigada Balita. Samantala sa oras na ito, magtungo tayo ng Palasyo ng Malacanang. Alamin natin ang pinakahuling kaganapan doon mula sa Palasyo. Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada mo! Brigada Live Report! Bagamat agaw eksena, walang tensyon at naging maayos naman ang cabinet meeting na ipinatawag ni Pangulong Benigno Aquino na dinaluhan din ni Vice President Jejo Marbinay bilang miyembro ng official family nito. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, sentro ng pulong ang pabahay na naipatayo ng resettlement cluster sa Eastern Visayas, partikular sa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Si Binay ay bahagi ng gabinete sa kabila ng mga banat nito sa administrasyon at sa hamon naman ni Pangulong Aquino na malaya itong magbitiw sa pwesto. Kabilang din siya sa mga frontliner sa rehabilitasyon kung saan ang HUDCC na pinamumunuan nito ang isa sa mga nangasiwa o nangangasiwa sa pabahay sa mga biktima ng Yolanda. Ilang araw bago ang unang anibersaryo ng Yolanda, ipinatawag nga ni Pangulong Aquino ang buong gabinete para talakayin ang progreso ng pagpapatupad sa Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP. Kabilang sa mga nagbigay ng ulat sa Pangulo sina Rehabilitation Czar Panfilo Lacson, HUDCC at NHA para sa housing, DPWH para sa infrastructure, DSWD para sa mga social services, DTI at DOLE para sa livelihood at DBM naman at NEDA para sa iba pang suporta. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Maraming salamat, Brigada Leo Navarro Malikdem. Ang Brigada Balita Nationwide ay live na napapakinggan ngayon sa Brigada News FM Cebu, General Santos City, Zamboanga, Coronadal, Toledo City, Cotabato City, Puerto Princesa City sa Palawan, San Carlos City sa Negros Occidental, Cagayan de Oro, Calibo, Aklan at Daet Camarines Norte. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, inaalam na umano ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang katotohanan sa kumakalat na umano'y video ng Abu Sayyaf Group na nagpapakita ng limpak-limpak na perang sinasabing ransom kapalit ng dalawang pinalayang German nationals. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Lieutenant Colonel Harold Cabunok, madali lamang kasing gumawa ng video at fake money para gamitin propaganda ng mga bandido. Una nang lumabas ang report na nagbayad ng 250 million peso ang mga German hostages kapalit ng kanilang paglaya noong Oktubre 17. Sa naturang Facebook video, makikita ang bungkos-bungkos na tig-1,000 papel at magkapatong-patong sa isang malaking plastic bag. Una nang nanindigan ang gobyerno ng no ransom policy sa pagdating sa kaso ng kidnapping. Samantala naman hinahanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa dalawang suspect na nakuhanan ng aabot sa 4 million pesos na halaga ng shabu sa barangay Salvacion, La Loma, Quezon City. Na-recover ng mga tauhan ng QCPD Anti-Illegal Drugs Units ang 15 maliliit na supot ng hinihinalang shabu na aabot umano sa 1 kilo mula sa dalawang sakay ng isang kotse. Kasama rin umano sa na-recover ay 200,000 pesos cash na ginamit bilang marked money. Ayon kay City Police Director Senior Superintendent Joe
Joel Pagdilaw, may natanggap o umano silang impormasyon kaugnay sa bagsakan ng shabu sa area kung kaya't kaagad silang nagsagawa ng operasyon. Brigada Balita. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ay unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang sa pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pa mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong hapon. Para sa Brigada Balita Nationwide, hatid sa atin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza, Brigada Cheryl Ann Eldave. Maraming salamat, Ka-Brigada! Kataw-anak! Itay? Oh anak, bakit? Itay, alam mo, may baril pala ang boyfriend ni ate. Paano mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, narinig ko sila kagabi nag-usap sa kwarto. Ha? Ano naman ang pinag-usapan nila? Sabi ni ate, Han, huwag mong iputok sa loob. Baka manisgrasya mo ako. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng Watson's Drugstore nationwide, Balonzo's Pharmacy, Tagkawayan Public Market, The Trusted Generics, Labu Public Market, Camarines Norte, St. Jude Pharmacy, Tayabas, Quezon, Era Pharmacy, Calawag Public Market, Quezon. The time has come to crown the next environmental queen. Carousel Productions and Crimsilk proudly welcome the delegates of Miss Earth 2014. The most relevant beauty pageant in the world kicks off for another year of caring for Mother Earth. Join the crusade to save the planet. Watch out for the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 7 p.m. at the UP Theater in Quezon City. Telecast on Star World. Also broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. The Miss Earth 2014 delegates will be billeted at Green Sun, the official home, and in partnership with Brigada News FM National, the Music and News Authority.